Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Nang na bagong halal na Speaker ng Kamara de Representante na si Lord Alan Velasco. Pero wag ka namang sasama ng loob, Speaker Lord Alan, ha? Sa tingin mo ba kailangan padamihin yung mga deputy speaker? Bakit naman sa ibang bansa, isa lang yata ang deputy speaker? Tayo nadagdagan. Kanino ba nag-umpisa yan? Presidente Roy, naging 6 yata yan. Tapos biglang naging 22 sa panahon ni dating Speaker Alan. Yan ba, pananatilihin mo? Ano ba ang mga konsekwensya kung meron tayong deputy speaker? Does it mean that dadagdagan ng mga sweldo nila? O dadagdagan yung mga perks? O yung mga allowance nila? Kasi kung ganun nga, siguro i-abolish mo na lang yan. Isa na lang, pwede na. Kasi ibig sabihin, pera na naman ng taong bayan yan. Hindi naman kailangan ng mga maraming deputy speaker. Huwag naman sasama loob nyo. Pero kung kinakailangan talaga, ewan natin, alam mo, ang ating mga kababayan, ayaw na dyan sa mga ganyang sobra-sobrang posisyon na parang ginawa lang yan upang mapagbigyan yung mga malalakas, malalapit sa mga may hawak ng kapangyarihan. Pero kung ito'y pwede rin namang tanggalin, tanggalin na natin. Hindi ba? Naipasa na po yung 4.5 trillion national budget noong Biyernes. Kaya pala, naku, mamaya mapulaan kayo. Sasabihin ko ba, yung mga nandyan sa committee ng rules, sorry, nandun sila ngayon sa ano nga ba yung resort? Ano nga ba yung resort dyan sa ano? Mindoro ba yun? Palawan? Hindi, yung isa pa. Nandun daw sila. Buti pa kayo. Pabakasyon. Yung mag-i-aeroplano ka. Yun. Ano yun? Balisin. Nandun daw sila ngayon. Well, you deserve it naman. Dahil unang-una, kung hindi nyo inayos yung sigalot nyo dyan, hanggang ngayon, hanggang-antay pa tayo ng November 16, hindi pa kayo nagde-delivery. O kaya, saan kagandahan ito? Dahil po, sinertify na urgent, tumawag ng special session. Ayan, naipasa na po. At gaya ng binanggit natin sa inyo ng isang programa natin, kalaki ng bumoto, pabor, 267 at walang nag-abstain. Pero merong 6. Sino kaya itong 6? Siguro ito yung sila Congressman Sarate. Ito yung grupo ng mga kaliwa. Anyway, congratulations. Ayan si Eric Yap. Na-retain pala siyang chairman ng Appropriations Committee. Kaya pwede na raw nilang ibigay yung kopya ng proposed 2021 national budget sa Senado by October 28. Kasi i-imprenta pa ho yun. Marami pang mahadami ho yun. Ito po ang commitment naman ng House of Representatives kay Senate President Vicente Soto at kay Senador Lacson na nag-apila sa lower chamber o yung tinatawag na bigger chamber na i-transmit yung pong na-aproba nilang budget sa Senado nang hindi lalampas sa buwan na ito. At matutuloy na yun. Biro niyo, kung hindi nila naayos yung kanilang away, November 16 pa. Pero magde-deliberate pa sila. At hindi pa naayos ang away nila, baka umabot pa ng Disyembre yun. Kaya mabuti yan. Yan yung sinasabi ni Presidente.
ayusin nyo yung gusot nyo at naapektuhan yung budget. Hindi yung uunahin nyo yung budget. Kasi pag inunan nyo yung budget, hindi pa kayo nagkakasundo, lalong madidelay. Kaya tama yan, inayos nyo na. O di, ngayon okay na. Ano pa? Ba meron nga ako palang apart from the national budget, nabanggit ko sa inyo yung anti-red tape. Emergency. Abay, na-aprobahan na rin po yun. The same number of votes. So, biro nyo, meron na silang unity. 267. Kasama na rito yung liberal, yung PDP, yung Lakas, yung Christian Party, pati yung mga independent party list. Okay to 267. At yung mga negative, yung pa rin, kayo naman mga negative. Alam nyo, hindi porket yung swab test hinihingi natin negative, gusto nyo naman negative, kayo naman. Sa swab test lang yung negative, kailangan positive tayo. Ha? Negative lang, yung 6 na kongresista. Sabagay, mabuti rin naman may kumukontra. Kayo yung mga nagbabantay. At itong yan naman ang gusto ko rito kay Lord. Speaker Lord Alan Velasco. Even if St. Peter has yielded to the Lord of the house, maliban pa dun sa olive branch or sa peaceful offering niya kay dating Speaker Alan Peter, abay inalok pa ito na maging Deputy Speaker. Aywan natin kung tatanggapin. Pero sabi naman ni Speaker Alan, sa kanya daw pananaw, naniniwala siya na karapat-dapat lang na ibigay itong posisyon ng Deputy Speaker kay dating Speaker Alan. At hindi lamang yan, pinapapili pa siya. Anong gusto mo? Committee Chairman o Deputy Speaker position? Meron pong sinertify na urgent bill ang Presidente. Ano ito? Yung pong Senate Bill 1412. Kaugnay po ito dun sa pagpapalakas ng Anti-Money Laundering Act. At inaamyendan po nito yung Section 3, 7, 10, 12, and 20 of Republic Act 9160. Kailangan daw po kasing amyenda nito upang daw labanan yung money laundering. Yung mga teroristang tumatanggap ng finansya galing sa abroad. Ito'y threat po sa ating integridad ng global financial system. At ang Senate bill pong ito, nilalayo nito, palakasin yung kapangyarihan na mag-imbestiga ng Anti-Money Laundering Council. Kailangan naman po talaga ito para, halimbawa, kung minsan ang hukuman naglalabas ng mga prohibition, naglalagay ng injunction. Pag gustong i-freeze ng ating Anti-Money Laundering Council, magbibigay, tapunta sa hukuman. Enjoin, tigilan yan. Kung minsan may forfeiture proceeding, itigil yan. Kaya sabi ng Senate bill nito, hindi, kailangan palakasin natin. Kasi, kung hindi mo gawin yan, yung mga terorista natin, tumatanggap ng malaking pera. Ginagamit yun upang sirain naman ang ating lipunan. Ito naman si Carling Sarate, ikaw talaga. Mamang Carlos, kaibigan natin. Bakit ba ikaw ang hiling mo namang kumontra? Hindi porket nandiyan ka sa kaliwa, kontra ka ng kontra. Pag nakakita ka naman ng maganda, pumuri ka naman paminsan-minsan. O gaya nitong anti-money laundering, sabi mo gagamitin sa inyo. Bakit naman? Suportado ka ba? Sinusuportahan mo ba mga terorista? O hindi naman, bakit ka mababahala?
Hindi ba? Congressman Zárate. Kaya sabi niya kasi, ang tingin nga natin dito ay this proposed law and terror law will be weaponized by the Duterte administration sa panahon ito ng pandemya ng COVID na tumitindi ang crisis. At ang mga mamamayan nga ay naniningil openly kinikritis ang pamahalaan ngayon. Dati naman kahit na may pandemya o hindi, talaga namang kayong mga nandyan, palagi kayo nagkikriticize. Pero yung proposed law yan, yung terror law, yun ay pabor sa atin, Congressman Zárate. Sinisilip nyo kasi palagi na lang na mali. Kung ang intensyon, gagamitin lamang sa inyo. Kayo nga gumagamit ng mga batas laban sa pamahalaan. Ano ba kayo? Mabuti naman at itong IRR, lumabas na. Kaya lang, kinokontra na naman. Yung pong IRR, yung Rules and Regulations, upang ipatupad naman yung Anti-Terrorism Act. Ano ba sinasabi doon? Actually, pinapaliwanag lamang doon yung mga nalalabuan. Sapagkat wala naman talagang sinasabi ang ATA o ang Anti-Terrorism Act na pwede kang mang-aresto nang wala namang probable cause. Sinasabi po dun sa Rules and Regulations na ganun pa rin. Pwede ka na mag-aresto ng pinag-iinalaan mong turista kung yung pinag-iinalaan mo ay nagkamit ng krimen o kasalukuyang ginagawa yung krimen or kasalukuyang nagtatangkang gawin ng krimen ng terorismo at ano pang mga kaugnay na krimen sa terorismo. O kaya naman merong probable cause na yung pinag-ihinalaan batay sa personal na kaalaman ng umaaresto, itong ang huhuli niya, perpetrator ng isang terroristic act. At ano pa, kailan pa pwedeng arrestin? Kung ito po'y takas sa bilanggo. O kaya naman, habang tinatransfer, bigla naman tumangal. Hindi po totoo na yung Section 29 nag-authorize ng mga aresto nang walang judicial warrant of arrest. Kasi kahit naman walang judicial warrant of arrest, pwede naman under Rule 115. Hindi po ba? Kung may probable cause. Actually, yung Section 29, ang pinag-uusapan doon, yung pagdagdag ng bilang ng pagkaditini mo pag ikaw ay nahuli. But that assumes na yung hinuli, nahuli, na ginamit yung batas at ang rules of court na mayroong probable cause na maaresto. Yun po.